Okay, magandang araw muli mga kababayan. At ito nga pag-usapan natin itong interview kay BBM, ano, kung paano niya sinagot ang mga tanong sa kanya. Ayan, sabi sa kanya, ano bang magagawa ng gobyerno na pag tuwing umuulan ay nagbabaha? No? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ay wala tayong magagawa na, normal na yan. Pag umuulan talagang bumabaha talaga. Kaya sabi niya, dapat baguhin na yung pag-iisip ng tao dahil hindi ito emergency. No? Ibig sabihin, yung pagbaha mga babayan ng ilang araw na pag-ulan, hindi daw ito emergency. Paano hindi magiging emergency? Ito, lubog nga yung Metro Manila. No? Maraming negosyo ang hindi nagsara dahil nga hindi makapagpatuloy na kanilang negosyo dahil nga bumabaha. Maraming mga kababayan natin hindi nakapagpasok sa trabaho dahil hirap sa pagbiyahe. No? Tapos sasabihin mong normal lang ito at hindi ito emergency. Anong klaseng pag-iisip ito mga kababayan nitong presidente na to? Kung ganitong pag-iisip nitong presidente na to mga kababayan, ano pang aasahan ng bawat Pilipino? Diba? May aasahan pa ba tayo? Dahil mismo sa bunganga niya na wala na siyang magagawa. Nagpresidente ka pa. Dapat di ka nagpresidente kung wala kang magagawa. Diba? Ang sabi nga ni Senador Joel Villanueva, yung ginagasta ng gobyerno 1.4 million a day ginagasto ng gobyerno natin diyan sa may flood control na to. Yang niyabang ni Bongbong Marcos sa flood control na yan na 5,500 ay walang nangyari, no? Hinahanap ng taong bayan niya. Normal na hanapin ng taong bayan niya kasi pera ng bayan yung ginastos dyan, eh. Ngayon sasabihin mong wala tayong magagawa at normal lang yan at hindi emergency at baguhin natin ang pag-iisip natin. Sino ba dapat magbagong isip? Yung Pilipino o siyang dapat baguhin niya ang kanyang pag-iisip at kanyang pananaw? Sayang naman yung mga kabinete niya. No? Kaya may kabinete siya dyan. Mga sundalo natin para tumulong. Mabuti pa nga si BP Sara nung nagkaroon ng pagbaha, no? Abang nasa abroad to si Ngagba, libreng sakay na si BP Sara at nagbigay na ng tulong na pagkain sa mga nabahaan. Tapos nang dumating itong presidente natin na galing Amerika, kung saan wala naman nangyari doon, ginawang kengkoy lang siya ni Trump. Tapos itong isasabihin niya, no, sa taong bayan na wala tayong magagawa na. Talagang normal talaga yung bansa natin. Talagang dinadaan ng bagyo talaga to. Talagang nadadaanan to ng bagyo to. Pero dapat meron tayong ginagawa ang gobyerno natin kung paano ito na maaayos, maiwasan yung ganito mga bagay. Kung yan ikaw magulang ka, tatay ka, nakikita mo yung tahanan nyo, patuloy na binabaha, pwede mo ba sabihin sa mga anak nyo, sige anak, tiis lang kayo dyan sa may baha na yan. Diyan lang kayo sa lusong na kayo sa baha dyan. Hintayin na lang natin yung pag-upa ng baha bago kayo tutulungan. Hayaan nyo yung pagpatak ng tubig sa bubong natin. Wala tayong magagawa yan. Sinorbalit, umuulan eh. Ito mga kababayan pakinggan natin itong video ni General Viewpoint. Hinira mo natin ang video niya. At pakinggan po natin itong interview kay Pangulong BBM. Ito, tingnan po natin. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong pahayag ng Pangulong Marcos Jr. tungkol sa sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na pagbaha sa maraming parte ng ating bansa. Instead na magbigay siya ng salita na magpa-encourage sana o para labanan yung mga ganitong instead na magbigay siya ng solusyon, iba ang sinasabi niya. Ano daw? Tayo pa lang may problema, ang ating pag-iisip ang problema. Hindi sila, hindi ang gobyerno. Ano bang klaseng presidente ito? Mura, PI ka talaga dito. Yung mga may high blood, relax lang kayo intindihin na lang natin ang ating presidente. Ito ang sabi niya. Mapalitan na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual. Hindi ito emergency. Ito gayon talaga ang... Hindi daw emergency. Paano hindi naging emergency na? Ano lang?
Okay naman talagang binabagyo na tayo. Kaya lang, hindi naman nagbabaha nung una sa Metro Manila at saka sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ngayon lang nagbabaha ng todo kasi nga ang kanilang flood control projects, iyan ang problema. Pilit nilang inilala yung ating atensyon, ang kapalpakan sa flood control projects na sabi ni Senator Villanueva, 1 billion pesos per day ang gastos natin sa flood control projects. Tapos tayo pa ang may sisihin ang pag-iisip daw natin baguhin. Ay nako. At mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So, Alam na natin yan. Mulat sa pulpa. Lumaki ako sa tabi ng ilog na malaki, ang Burayan River sa Bangar, La Union. Nakamulatan ko na yung baha, bagyo. Naranasan ko yung signal number 4 na yan. Sanay ng Pilipino sa baha at bagyo. Kasi nga itong location natin dinadaanan. So yung sinasabi niya nga, normal. Yes, normal nga. Binabagyo tayo. Kaya lang ang hindi normal, ang gobyerno natin. Bakit sa ibang bansa? Example, Japan. Hindi naman, nadadaanan din sila ng bagyo. Kaya lang hindi sila binabaha. Kasi masinop ang gobyerno nila. Ang atin, may flood control projects na 5,500 natapos na, nasaan na ngayon, nandyan, na overwhelm lang. Imbes na yung pagtunan ng pansin yung mitigation natin, tayo pa ang pinagdiskitahan. Ganyan na lang daw. Problema ang pag-iisip natin. Ano ba ito? at tatlo na tayo. So, to be conservative, ibig sabihin, isang eksena pa ito na dadating. Kaya, huwag na nating isipin na kapagyo. Huwag tayo mag-isip na gano'n. Huwag na mapalitan na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual. Hindi ito emergency. Ito gayon talaga ang panahon. Oo nga, ganyan ang panahon. Di ba, ang edad ng Pangulo, 67 years old na. Ako, magsi-68 na siya. Mulat sa pool, ganyan ng Pilipinas. Kailang nung una, hindi naman tayo binabaha. Ngayon, konting ulan lang, binabaha na. Anong dahilan? Climate change. So, ano ang ginagawa natin to mitigate climate change? Oh, tree planting. Mulat sa pool, nagtatanim na tayo ng puno. Wala namang masyadong epekto ang pagtatanim ng puno. Bakit? Ang ahensya ng gobyerno na nagmamahala dyan, I'm sorry to say, personal experience ko, wala. Mabuti pa ang mga private individuals o mga NGOs, mga corporate, may nakikita kong successful na tree planting program o reforestation nila, but ang gobyerno, wala. Oh, ang importante, flood control programs. Ulitin ko, Senator Villanueva, binulgar niya through the research, 1 billion pesos a day. Oh, yun ang ipaliwanag nyo sa taong bayan. Pinagmamalaki nyo pa sa inyong SONA. Wala ring nangyayari. Tapos, ito na ngayon, wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang daw natin. Anong klaseng nabudol nga tayo, oy. Basta tayo sa mga comments. Ninyo, abansin niya, wala po akong naintindihan. Oh, wala talaga. Josepina Sales, hindi pala emergency yung gumuho ng mga bahay, lubog na sa tubig, walang makain. Mabuti sa kanila, sa Malacanang, pa-order-order lang ng Alaskan king crabs. Magkano yun? Sabi ni Doc Lorraine Badoy, pinakamababang presyo daw, 18,000 pesos per kilo. I don't know kung totoo yun, but basta alam ko, mahal. Hindi pa sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng Alaskan king crabs.
Eh yan, ang order nila, bumaba, nagpa-deliver sila. Eh ang taong nasa laylayan, wala nang makain. Makarelate ba sila dyan? Wala. Kasi hayahay sila, billions ang kanilang pundo. Kaya, wala lang, hindi lang daw emergency. Nung Japan na Jessa, ubob ka kasi, adiktos. Nabuang, sabi ni Pinky Adesas, warag kakilala ko ito. Almidin Sangraya, words of wisdom galing sa presidente natin. Wow, nakaka-boost po siya ng fighting spirit. I'm expecting sana prevention and immediate action and systematic planning. Wala eh, tinatanong, nasaan yung flood control projects? Nandiyan, na-overwhelm lang. Nabangga daw ng barko. O sige, magmayabang pa kayo ng inyong flood control projects ngayong SONA. Dadagdagan siguro 10,000 o 11,000 na. We have completed 11,000 flood control projects. Kailang bumabaha pa rin sa lahat ng panig ng Pilipinas. Normal yan. Tanggapin nyo lang. Wala na tayong magagawa. Ngayon, itong post ng News 5, posted 15 hours ago. Pero, parang caption nila, ito yung summary ng Pangulo sa nangyayaring baha, bagyo. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Grabe naman. Anong klaseng pag-iisip yan? Wala na daw tayong magagawa. Di ba last year sa baha sa Bicol ata, bago dumating yung bagyo na yun, nag-meeting, mamaya, anong gagawin natin? So, the same, ngayon din, wala na daw tayong magagawa dahil new normal na lang ito. Okay, tinignan ko, people who reacted. Binilang after 15 hours, 211 nagbigay ng reaksyon. 195 ang tumatawa. 7,200 ang galit. Ang nag-like lang sa kanyang pag-iisip na wala na tayong magagawa. 4,800 lang. So, majority, halos ilang percent ito? 98% sa mga nag-react na netizens, pinagtatawanan, galit sila sa ating Pangulo na wala na tayong magagawa. Ano bang gagawin natin? Okay, binasa ko yung mga ibang comments. Nilista ko. Si Jerben De Leon, sabi niya, this was not what Japan said when they got hit by typhoon, tsunami, and earthquakes. Oh, nasa location natin ng Japan, Pilipinas, pare-parehas lang tayo, nadadaanan ng bagyo. Ganon din, Taiwan, Hong Kong, yung mga ASEAN, China, wala man ganyang defeatist attitude ng mga leaders nila. May magagawa. Tayo lang ang may ganitong mindset. Walang magagawa. Ganyan na talaga tayo. Tapos, yung statement pa niya na baguhin daw natin ang mindset natin. Tayo ba? Kasi, hindi daw emergency yung ganyan pagbaha. Grabe. Instead na so yun, 15 hours pa lang yun, ha? Baka maitulad na naman yung bago eleksyon, yung pinotakti siya ng umabot ng 800,000 na laugh emoji. Yung sinabi niya na gusto nyo bang babalik sa horrifying times? Panahon daw ni Duterte, horrifying, nakakatakot. Sige, iboto nyo ang kandidato nila. But kung gusto nyo ng brighter future, iboto nyo ang mga kandidato ng Alyansa. Ayan, ipinost sa kanyang official Facebook page. After ilang days yun, 3 days, 800,000 na laugh emojis.
counting pataas hanggang tinanggal na nila. Hanggang ngayon, hindi mo na mabibilang ilan ang laugh emoji sa kanyang ano. Kasi, na-trauma na sila na potaktihin ng laugh. Ito, dahil post ng News 5 yan. Pinagtatawanan ang ating presidente. Galit ang karamihan. Ito, nasa lugar ako ngayon. Binabagyo kami, Pasensya na kayo, ang lakas ng ulan at hangin. Wala pa kaming kuryente. Tapos yung normal dito, wala na tayong magagawa. Okay, si Professor Malopikia, meron din siyang post tungkol dyan 1 hour ago. Sabi niya, when you wake up with thoughts of family and relatives, with 3 typhoons dancing around us, and we have been soaked and drenched too much and too long, and enough is enough, then you see this. 3 bagyo, umiikot lang sa atin, lubog na ang maraming apektado, hindi makakapagtrabaho. Ay, nako. Tapos sasabihin lang na wala na tayong magagawa. Tawanan mo ang iyong problema. Defeatist, sabi niya Professor, defeatist, reactive position for a leader. A lot of people are counting on you. Where is the growth mindset? You utter these words in the middle of a crisis? Oo nga naman. Dapat habang naghihirap tayo, yung something that provokes our fighting spirit. Pag marinig natin nga, yes, sir, Mr. President, tulong-tulong tayo. Hindi tayo kayang patawin ng mga bagyo na yan, kahit ilan yan. Salamat, Mr. President, sa inyong encouraging words. Di ba? Ganito ang maririnig mo sa Pangulo. Change our mindset daw. Hindi to emergency. Wala na tayong magagawa. What? Grabing pagkabudol ko. Oy, kayo rin nabudol. 31 million nabudol. And you can even try or pretend to try or seem to empathize. You surrender. Wow. Paano maka-empathize na king crabs ang pagkain sa Office of the President? Naranasan ba niyang nagutom? I don't think so. Tayo, ako, binabagyo din kami noong una, kailang hindi ganito na matinding baha na Sandali lang nung una, nasanay na tayo. Yang 15 to 20 typhoons a year, mulat sa pool hanggang ngayon, kailang yung response ng gobyerno ibang-iba noon kaysa ngayon. Ngayon, 5,500 flood control projects natapos na. Mamaya, baha. Nasaan ang inyong flood control projects? Nandyan, na-overwhelm lang. Walang magagawa. I don't think so. Crisis leadership, sabi ni Professor Malo, is the ability of a leader to effectively guide an organization, government, or community through a disruptive, unexpected, or high-stakes event. Okay, bahalang ito Bagyo. How much more kung siya ang presidente noong pandemic? I don't know kung anong nangyari sa atin. Maswerte tayo at meron tayong PRRD na nagpresidente nung pandemic, may Marawi seeds at iba pang Ngayon, bagyo lang, baha, habagat, wala na tayong magagawa. Anong gagawin natin? Nabudol po tayo. God save the Philippines.